sa ang mga huling araw. Tandaan mo ito, magiging mahirap ang mga huling araw dahil magiging makasarili ang mga tao, sakim sa salapi, mayabang, mapagmataas, mapang-insulto, masuway sa magulang, walang utang na loob, at hindi makadiyos. Ayaw nilang makipagkasundo sa kaaway nila, malupit, walang awa, mapanira sa kapwa, walang pagpipigil sa sarili, at galit sa anumang mabuti. Hindi lang yan, mga taksil sila, mapusok, mapagmataas, mahilig sa kalayawan sa halip na maibigin sa Diyos. Ipinapakita nilang makadiyos sila, pero hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa buhay nila. Iwasan mo ang mga taong ganito. Nawa itagdag ng Diyos ang kanyang pagpapala sa pagkabasa sa kanyang salita. Mapasin natin sa ating binasa ay, although ito ay applied generally, pero sa bandang huli ay mapasin natin na pinapatungkulan din ni Apostol Pablo maging ang mga tao na masasabi nating relihiyoso. So walang makaligtas sa ganyang predicament na kalagayan ng tao. Mamaya tatalakayin natin yan, pero gusto ko lamang ibigay sa inyo ang overview tungkol sa pinagkuhanan natin, ang letter of James, na kung saan ito ay mayroon lamang na apat na sa Timothy, meron itong apat na hati na kung saan ay ang tema ay post-passing of the ministry torch, no? Parang kagaya doon sa tawag diyan, doon sa sports, ano? Kung saan ay merong pinapasa na torch bago magsisimula yung game. So ganoon din ito tinitingnan na ipinapasa na ni Pablo kay Timothy ang torch at binibigyan ng lakas ng loob si Timothy na manatiling tapat sa gitna ng mga kahirapan sa ministeryo. Totoo na mayroon talagang kahirapan pagdating sa ministeryo, pero matibay ang sinasabi ni Apostol Pablo, mga bilin ni Apostol Pablo, na bantayan na maigi ang katotohanan, pero may kasamang suffering na dapat i-endure sa pagsagawa nito. At pinapayuhan na manatiling tapat sa kabila ng mga suffering na yon. At huwag siyang mapigilan nito, kundi patuloy na ipangaral ang salita ng katotohanan. At ang Panginoon Kristo ay pinapakilala dyan bilang the judge of the living and the dead, na siya nagpapalakas sa atin sa panahon ng mga kahinaan at sumasaklolo sa atin sa mga panahon ng kapanganiban. Ang pamagat ng ating pangaral ngayon is The Anatomy of Perilous Times. So nitong mga nakarang araw lamang, nasaksihan ng ating bansa ang mga hindi inaasang kaguluhan at armadong pagtutuos sa mismong mga bulwagan ng ating batas. Madaling sabihin na ito ay krisis lamang sa politika. Ngunit ngayong hapon, gagamitin natin ang salita ng Diyos bilang microscope para tingnan ang mga mas malalim na diagnosis. Ihimayin natin ang anatomiya ng mga panahong mapanganib, perilous times, upang makita na ang bawat gulo sa lipunan at rebelyon sa tahanan ay panlabas lamang na sintomas ng spiritual na pagkabulok ng tao. Gaya na lamang nitong nakaraan na May 13. Nasaksihan ng bansa ang isang walang, kumbaga, unprecedented at nakakabahalang tanawin sa mismong bulwagan ng pambatasang pamahala sa gusali ng Senado sa lungsod ng Pasay. Kasunod ng pagkakabukas ng isang warrant mula sa ICC, bumasag sa katahimikan ng gabi ang mga armadong tauhan, matitinding pagtutuos, at biglaang putok ng baril na nagbago sa kagalang-galang na kapulungan upang maging isang pinatibay na kuta ng lockdown. May mga barbed wire at nagkakagulong pag-atras. Ang acting Senate Sergeant at Arms ay sinuspinde pagkatapos itong umamin na nagpaputok ng mga babalang putok sa mga papalapit na ahente. Habang ang mga mambabatas naman ay nagpapalitan ng matinding takot sa mga live stream sa social media. Yung dramatikong pagbagsak na ito ng kaayusan sa lipunan na umaalingaw-ngaw sa mga pahayagan mula Maynila hanggang sa mga regional desk ng Palawan ay perpektong naglalantad sa isang pangunahing katotohanan na kapag ang mga institusyon ng tao at ang mismong mga
pambatasang lupon ay nagkalamat tungo sa mga armadong pag-aaway at magulong instinct para mabuhay, ipinapakita nito ang isang panloob at malalim na nakaugat na krisis. Ang hindi inaasahang kaguluhan sa Senado ng ating bansa noong Mayo 13 na kinatampukan ng barilan, mga barikada at armadong pagtutuos sa mismong bulwagan ng batas ay isang malinaw at makasaysayang pagpakita ng marupok na kalikasan ng mga institusyon ng tao kapag ang lipunan ay unti-unting nawawala ng moral na pundasyon. Ngayon, ang contemporary legislative chaos na ito ay hindi lamang isang pampolitika o structural na kabiguan. Ito ay isang nakikitang sintomas ng isang cosmic at theological na diagnosis. 2,000 taon na nakalilipas, hinubaran ng Apostol Pablo ng maskara ang ugat na sanhi ng lahat ng pagkabulok sa lipunan, politika at tahanan. At yan ang ating bibigyang linaw ngayon. Tingnan natin ang pinanggalingan ng Tagalog. Sa English ay ganito ang nakasulat sa word-for-word translation. Sabi nito, "This know also that in the last days perilous times shall come. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God, having a form of godliness but denying the power thereof. From such turn away." Ang sabi dyan ni Apostol Pablo is ginamit niya yung ito ay final letter nga pala nito ni Apostol Pablo. Sinulat niya to doon sa malamig na bilangguan sa Roma habang hinaharap niya yung nalapit na bitay. Ang mga ginamit niyang para lang in the last days, yan, yung sa nakasulat dyan ay eskatais hemerais. In the last days, yan ay hindi tumutukoy na exclusive sa isang malayong chronological na puntos sa hinaharap, kundi nagpapahiwatig yan sa buong dispensation ng Ebanghelyo na sinimulan sa unang pagparito ng ating Panginoong Hesus at rururok sa kanyang pagbalik. Yun ang bracket ng the last days. Si Pablo ay kumikilos na nagpapahiwatig sa buong dispensasyon ng Ebanghelyo na ito na sinasabi niya na sa pagdating ng ating Panginoong Kristo ay mayroong mangyayaring spiritual na panggagamot. Okay? Kaya ginamit natin yung anatomy, parang kumbaga pagtingin sa karamdaman ng katawan na nagda-diagnosis sa progresibong etikal na pagkaagnas na nagtatakda sa nagpapatuloy na panahong ito. Ngayon, sinasabi dyan na sa theological significance niyan, itinatalaga ng tekstong ito na ang pangunahing panganib na kinakaharap ng church at ng society ay hindi ang pagbaksak ng ekonomiya. Hindi pagbaksak ng ekonomiya o kahit pampolitikang tyranny o sabihin natin physical na pag-uusig, kundi ang walang pakundangan na kinalalabasan ng kasamaan ng tao. The unrestrained outworking of human depravity. Pinapakita nito kapag inalis ng Diyos ang kanyang common grace at pumipigil na kamay, restraining hand, ang likas na katangian ng tao ay likas na bababa sa isang agresibong pagsamba sa kanyang sarili. Ngayon, mga kapatid, as Christological significance, ito ay nagpapaalala sa atin kung sino ang ating Panginoong Jesucristo. Okay? Ontologically, ang Panginoong Jesucristo ang masabi natin katumbalikan o opposite ng mga kasamaang nakatala doon. Kung saan ang mga tao ay maibigin sa kanilang sarili, si Kristo ay nagpakababa at nagbuhos ng kanyang sarili. Kung saan ang mga tao ay palalo at masuwayin, si Kristo ay naging masunurin hanggang sa kamatayan. Implicit na binibigyang diin ng teksto ang ating lubos at masidhing pangailangan sa nanunumbalik at nagbabagong buhay na kapangyarihan ni Kristo upang iligtas tayo mula sa pagkawasak ng ating sariling likas na pagkatao. Ano ibig natin sabihin? Ipinakita ng ating Panginoon Kristo kung ano tayo magiging. Pinakita niya kung ano tayo, ano yung likas natin doon sa Timothy. Pero dito sa Philippians, pinapakita
kung magiging ano tayo, kagaya ng ating Panginoong Kristo, sapagkat sumasa atin ang kanyang Espiritu. Ngayon, isang madalas na maling pananaw na yung mga mapanganib na panahon, perilous times, ay tumutukoy lamang sa mga likas na kalamidad, depresyon sa ekonomiya, o ang mga geopolitical na digmaan. Nililinaw ni Pablo na ang panganib ay ang tahasang antroposentriko. Ito ay dumarating dahil ang mga tao ay, sabi niya, magiging in the last days, men shall be. Yeah? So, ang panganib ay hindi ang kapaligiran. Ang panganib ay ang kalagayan ng puso ng tao. Okay? The danger is the condition of the human heart. Kaya nga, tayo ay pinag-iingat sa paghahanap ng mga solusyon sa pagkasira ng lipunan at pamilya sa pamamagitan ng pampolitikal na reforma, sekular na psikolohiya, o panlabas na moralismo. Sapagkat, ang mga pamarang ito ay nagpapakintab lamang. Kumbaga sa ibabaw lang, nagpapakintab sa ibabaw ng isang patay na lalagyan, isang sisidlan or vessels, habang hinahayaang ganap na banyaga at di nagagalaw ang panloob na katiwalian. So, beware of looking for solutions to societal and familial breakdown in political reform, secular psychology, or external moralism. Ang ating pong mensahe ngayon na ito, when total depravity corrupts humanity and rebellion destroys the family, our only true rescue is the glorious return of the sovereign King who sets us free. Kapag daw yung lubos na kasamaan, ano ibig sabihin ng total depravity? Lubos na kasamaan ay nagpapalubog sa sangkatauhan. At yung ang rebellion ang bumabasag sa ating pamilya, meron lamang pangkahalatan o lubos na lunas. Yan po ay ang sa pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo. Kumbaga, sinasabi sa atin ng message statement na yan na ang gulo sa mundo, sa ating bansa, tulad ng naganap na barilan sa Senado at sa loob ng ating mga tahanan, ay direktang bunga ng lubos na kasamaan ng tao. Yung phrase na destroys the family, tumutukoy sa masakit na katotohanan ngayon kung saan tinatanggihan at nilalabanan ng mga anak ang otoridad ng mga magulang. Sa gitna ng lahat nito, yung glorious na pagbabalik ng ating makapangyarihan sa lahat na hari, walang ibang ating Panginoon sa Kristo, ay tumuturo sa kanyang ikalawang pagparito bilang ang tanging universal, no? Pangkalahatan na lunas o sabihin natin gamot, remedy, cure, nalulutas sa kasalanan ng tao at magtatatag ng perpektong katarungan. Ngayon, dahil dyan, magkakaroon tayo ng tanong. What dangers of the last days must believers recognize? And where can the only true remedy for them be found? So, ito po yung sagot sa atin. We must recognize the internal peril of total depravity manifested in societal and domestic rebellion. At pangalawa, we must recognize the cosmically absolute panacea of Christ's second coming manifested in sovereign rule and final restoration. So, ano yung una? Recognize the internal peril of total depravity. Pasinin mo dito, sa Greek, sinabi dyan, yung perilous time shall come. Okay? Bakit? For men shall be lovers of their own selves, disobedient to parents. Kaya yung salitang perilous, okay, yan po ay sa Greek, kalepos. Okay? Kalepos. Na matindi pala yan. Matindi pala yung word na yan. So, sa Tagalog, sinasabi natin mapanganib. Pero by implication, furious. Ginagamit din siya as fierce, no? Violent. Yan. Yan po yung mga diwa nitong perilous na ginamit ni Apostol Pablo. Mapanganib. Baga sa isang salita na ginagamit natin. Mapanganib na mga panahon. Bilang background, nung sumusulat si Apostol Pablo kay Timothy, kinakaharap na yung mga prognostic na mga false teachers sa Efeso. Yung mga teachers na yan, nagtataguyod sila ng
mabababaw na intelektualismo habang nagpapakasasa sa nakatagong imoralidad at nanginggulo sa mga pamilya. Hinubaran sila ni Pablo ng maskara sa pamagitan ng pagpapakita na ang kanilang pag-ugali ay likas na bunga ng isang nahulog na kalikasan na ganap na walang banal na pagpipikil. Mahalaga yan sa ating panahon. Nakikita natin yung mga panahong kalipos, perilous, hindi lamang sa literal na putukan sa isang naging magulong bulwagan ng Senado, kundi sa tahimik at nakakadurog pusong pakikipaglaban sa loob ng mga modernong tahanan. Ang mga magulang ay dumarating sa punto na ganap na paralyzed dahil sa sistematikong pagsuway, kawalan ng pasalamat, at masamang ugali ng kanilang sariling mga anak na sadyang sumasalamin sa tumpak na prediksyon ni Apostol Pablo. Ngayon, kapag itinakwil ng puso ng tao ang disenyo ng Creator, ang tahanan talagang nagiging sadyang lundayan ng rebelyon at krimen. Na ibig sabihin, ang pagtatakwil sa Diyos na inuugali ng tao, ang sanhi ng pagkawasak ng bawat sambahayan sa mundo. Rejection of God leads to the breakdown of the family. Kaya yung pagbagsak ng unit ng pamilya, ang pinakatampok at lokalisadong patunay ng lubos na kasamaan. Kapag itinatakwil ng mga anak ang otoridad ng magulang, sa panimula ay isinasagawa nila ang kosmikong pagtakwil sa banal na otoridad. Kaya di ba, sa Biblia sinasabi doon na mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat yung utos na may pangako na magpapahaba ng iyong buhay. So, ganun kahalaga yan. Kaya lang, ito yung ating kinakaharap. Ang sabi sa Jeremiah 17, verse 9, the heart is deceitful above all things and beyond cure. Wala na lunas. Sa tindi ng kasamaan ay wala nang halos makaunawa sa kalagayan ng puso ng tao. Kaya pinatibay dyan na ang puso ng tao, yan ay likas na may sakit. Ano yung sakit niya? Napakasama. Siyang pinakabuod ng lubos na kasamaan. Ang panloob na sakit na ito ang sadyang nagtutulak sa mga kaguluhan sa lipunan at sa rebelyon sa tahanan na binalangkas sa ating pahayag ng mensahe. Ang likas na kasamaan ng puso ng tao mismo ang ugat ng pagkawasak ng lipunan at paghihimagsik sa tahanan. The fundamental depravity of the human heart is the direct cause of both societal collapse and domestic rebellion. So bilang ilustrasyon, mga kapatid, doon sa field ng metallurgy at structural engineering, merong isang phenomenon na kilala bilang catastrophic internal fatigue. Yan ay isang malaking biga ng bakal na sumusuporta sa isang tulay ay maaaring magmukhang perpektong napintahan, matibay at walang kapintasan sa labas. Pero sa paglipas ng panahon, ang mga microscopic na mga bitak na yan, lumalabas talaga yan dahil sa stress, nabubuo ng malalim sa loob ng molecular structural crystal ng metal. Walang sino man nakakita sa kanila mula sa ibabaw. Pero kapag ang isang kritikal na hangganan ng bigat ay nailapat, ang biga ay hindi basta yan yuyuko. Ito biglang mababali na may kasamang papasabog na lakas na nagpapabagsak sa buong structure. Ito isang tumpak na physical na katumbas kung ating ihalin tulad. Katumbas ng lubos na kasamaan. Ang pagbagsak ng lipunan at ng pamilya ay hindi dahil sa isang biglaang panlabas na hampas, kundi dahil sa hindi naasikaso at malalim na nakaugat na panloob na pagkaagnas ng puso ng tao. Alam nyo ba, doon sa second law of thermodynamics ay meron tinatawag na batas ng physical na entropy. No? Yung anumang saradong physical na sistema na pinabayaan sa kanyang sarili ay likas na magpapakita ng pagkasira, mawawala ng organisasyon, at bababa sa pinakamataas na kabuluhan at kawalan ng ayusan. So, hindi ito kailanman nagbubuti sa kanyang sarili lamang. Ang nanging ibabaw na physical na simula nito ay perpektong sumasalamin sa spiritual na katotohanan ng likas na pagkatao. Hiwalay sa namamagitan at nagbabagong biyaya ng Diyos. Ang mga puso ng tao at mga lipunan ay hindi kailanman likas na umuunlad patungo sa moral na kasakdalan. Likas silang dumadaos-dos sa katiwalian, kasamaan, at mabangis na rebellion. Kaya nga,
Dahil sa hindi maiwasang katotohanan na yung palang spiritual or moral condition ng tao ay ganun, at tapos meron siyang kagaya talaga sa physical, ay tinayuan ito ng ating statement of faith. Sa ating statement of faith, na meron din sa Westminster, ang sabi dyan, man, by his fall into a state of sin, has fully lost all ability of will to any spiritual good accompanying salvation. So as a natural man, being altogether averse from that good, and dead in sin, is not able, by his own strength, to convert himself or to prepare himself thereunto. Yan, nandiyan yung mga talatang sumasalamin sa assertion na iyan. Na ang tao, hindi papabuti. Ang tao, papasama, masama na papasama ng pasama. Kaya dito nagkamali ang mga Presbyterian sa kanilang paniniwala ng doon sa post-millennialism na meron silang tinatawag na golden age na magiging Kristiyano din ang buong mundo. Pero iba yung sinasabi dyan eh. Kaya nga si Essie na nung nakaraang panahon ay si Ezekiel Asis, nung nakaraang panahon ay from Arminianism siya, ay naging post-millennial siya, pero kahapon lang nag-post siya na balik na daw siya sa pagiging Arminianism. Siguro may siya nabasa ng katotohanan na yan. Pero mayroon siyang kasi parang malungkot siya na balik na siya sa Arminianism. Siguro kinalungkot niya na nagkamali siguro siya na kanya kinalungkot. Kasi pumunta siya sa post-millennialism, pero malinaw sa Biblia na mas tama yung Arminianism. Na kasi yung tinatayan ng post-millennialism ay yung golden age, walang ganon na ipinapakita sa atin. Kasi golden age, bago dumating ang Panginoon Kristo. Walang ganon. Kasi ang ating golden age, pagdating ng Panginoong Kristo. Sa post-millennialism, before. Sa atin, ang golden age natin, na masasabi after. No? The second coming pa yon ng ating Panginoong Kristo. Pansinin mo nga, mayroong pangyayari sa Biblia. Itong rebellion and tragic downfall ni Absalom. Mabasa mo sa 2 Samuel, chapter 15 hanggang 18. No? Yan, si Absalom, napakagwapo niya, napakagandang lalaki ka nga. Napakatalino pagdating sa politika. At meron siyang anyo ng maharlikang dangali ka nga. Pero, udyok ng lubos na pag-ibig sa sarili at kalapalan ay nag-organisa ng mapanlilang na kudeta laban sa kanyang sariling ama na nung panahon yun ay hari, na nagdala sa bansa sa digmaang sibil. Si Absalom ay tumatayo bilang isang historical na archetype ng rebelde sa mga huling araw. Masuwayin sa magulang, isang mapagbintang, padalos-dalos at palalo, na nagpapatunay na ang isang masamang puso ay sa huli ay sumisira sa kapwa-tahanan at pamahalaan. Kaya ito yung hamon sa atin. Are you depending on modern parenting techniques and secular moralism to cure a problem that actually requires supernatural regeneration? Sa mga tinatawag na mga Arminians, ganyan sila. Pero sa atin, hindi natin tatayuan yan. Dahil tayo, experience natin, nasasaksihan mismo natin ang kasamaang ito. Na kahit na anong gawin natin na pagdidisiplina or pagtatama, kahit sa pagtutuwid, sa ating, kung hindi man sa miyembro ng ating pamilya, sa ating pamangkin, o sa ating mga kasamahan sa trabaho, pagtutuwid sa kanila, pagpaliwanag ng kamalian nila. Pero, napagbago ba natin sila? Maari mag-sorry sila, pero later on makita mo, balik pa rin sila sa dating nilang gawin. Kaya nga, bilang practical na aplikasyon sa bagay na ito, stop managing sin as if it were a minor behavioral flaw. Okay? Kumbaga, magpakatotoo tayo sa ating sarili. Hindi tayo maharap sa isang simpleng masamang ugali na mariresolba lang ng isang checklist o listahan ng mga gawaing bahay. Kinakaharap natin na isang malalim na spiritual na katotohanan na hindi kayang ayusin ng anumang strategy ng tao. Pangalawa, when dealing with rebellious children,
or your own heart. Drive the conversation past outward compliance directly to the cross. Napakadaling makontento kapag tahimik ang bahay o kapag mabait tingnan ang bata, ngunit ang panlabas na pagbabago ng kilos ay ganap na sumasala sa totoong punto. Dapat nating patuloy na ituro sila at ang sarili nating naghihikaw sa puso sa natapos na gawain ni Kristo. Okay? Pangatlo, saturate your home with explicit proclamation of the gospel, acknowledging that only a new heart can produce a new life. Ang bawat sulok ng ating tahanan ay kailangang umaalingaw sa katotohanan ng kasulatan. Dahil ang pagsikap na baguhin ang lumang pagkatao ay lubos na walang kabuluhan. Ang tunay na pagbabago ay nangyayari lang kapag isinagawa ng Diyos ang supernatural na himala ng muling pagsilang. Kinakailangan ma-experience natin ito. Kaya tingnan natin ang may katapatan, ang mga lamat sa loob ng ating lipunan at ng ating mga tahanan sa ngayon. Huwag maliitin ang diagnosis. Run to Jesus Christ na nagsusumamo para sa kanyang pumipigil at nagbabagong biyaya upang itumba ang kapangyarihan ng nagawang kasalanan at baguhin ang ating mga tiwaling puso mula sa loob paitaas. Ang ibig sabihin ng tumakbo kay Jesucristo na nagmamakaawa para sa kanyang pumipigil o restraining and regenerating grace ay talikuran natin yung mga strategy ng tao para sa pagbabago ng kilos. Mapilitang hanapin si Kristo para ingatan ka mula sa pagkahulog sa higit pang kasalanan at magsumamo sa Kanya na isagawa ang supernatural na miracle ng panloob na pagbabago na ang Ebanghelyo lamang ang makagagawa. So, pangalawang sagot natin ay we must recognize the cosmically absolute panacea of Christ's coming manifested in sovereign rule and final restoration. Pero diyan sa ating sagot na yan ay para ganap nating maunawaan kung paano gumagana yung kosmikong problemang ito at kung paano nahayag yung banal na solusyon, kinakailangan natin ang magdilay sa katanungan na yan at sa sagot na ibinibigay sa atin. Pero yan ay meron tayong dapat natatanawin na mga talata pagdating sa bagay na yan. Una, so kung papalitin natin yung sagot, okay, doon sa answer number 2, ganito lang yan. Recognize the all-encompassing cure. Okay? Recognize the all-encompassing cure. So dito sa verse 5 na sinasabi dyan sa bandang dulo, from such turn away, no? From such turn away, apotrepuo, no? Pero sa ganung mga tao, pag ganyan pala yung mga tao, makasala mo, huwag kang makisama sa kanila. Pero ang titingnan mo after that, yung sinasabi sa dito sa chapter 2 verse 13. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. Yan. Ang kumbaga, pagdating sa tao, wala ka ng pag-asa. Huwag ka nang umasa na mababago pa yung tao. Okay? Mapuprostrate ka lang eh. Para hindi mawala yung pag-asa sa'yo at para maalis yung frustration, dumako ang yung paningin doon sa future. Yun dapat ang maging pag-asa mo. Ang waluhating papakita ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na Panginoong Jesucristo. Okay? Kaya tinatalakay ng puntong ito yung pinakahuling kalutasan sa mga panloob at panlabas na panganib sa huling araw. Kaya meron tayong binanggit na panacea. Okay, panacea. Yung pagdating ng ating Panginoon Jesucristo, meron siyang panacea. Ano ba yung panacea? Yan po ay galing sa Gregong panakia, na ibig sabihin lang ay, hinatipuin, pan, all, at siya, keia pala. Panakeia, yung pinakasalita. English yung panacea, pero galing sa Greek na panakeia, all healing. Yun lang yung literal na kahulugan ng panacea, all healing or universal remedy.
na yung ikalawang pagparito ng ating Panginoong Hesus, yun yung absolute cosmic panacea, yung lubos na all healing, because hindi lang nito papatsihan yung mga symptoms ng kasalanan, kundi lubos niyang i-eradicate yung entire curse ng depravity ng tao, na kung saan siya ay mag-establish ng isang kaharian na nangingibabaw ang absolute righteousness. Yan. Kaya pala. No? Ngayon, tingnan natin as background na yan ng ating binasa. Si Pablo, nakaupo siya sa dungeon ng Roman Empire. Ngayon, yung Imperyong Romano, yan yung nagpapakita ng tumitinding moral ng bankruptcy. At yung sistematikong pag-uusig ay lalong nag-iibayo ika nga. So, sa pagsuring pang tao, ang kinabukasan ay mukhang lubos na madilim. Sumulat si Pablo ng may ganap na katiyakan dahil alam niya na ang mga kaharian ng tao ay pansamantala lamang. At ang huling tagumpay ay eksklusibong pag-aari ng nagbabalik na Mesiyas na hatol sa mga buhay at mga patay. So, human kingdoms are temporary. So, yun yung nasa back of the mind, the Apostle Paul. At yun naman ang katotohanan. And the ultimate victory belongs exclusively to the returning Messiah. Kaya, yung pananagumpay laban sa kasalanan, pananagumpay sa kasamaan, maging ito ay sa kasambahay at sa ating pang-personal, ay meron po siyang tagumpay, ultimate victory. Pero yun ay sa ating Panginoon Kristo lamang masusumpungan sa kanyang ikalawang pagparito. So kapag nakikita natin yung mga bulwagan ng mambata sa lungsod ng Pasay na nayayanig ng mga pampolitikong pagtutuos, mga babalang putok at struktural na kaguluhan, pinapaalalahanan tayo na walang pamahalaan ng tao ang makapagbigay ng permanenteng kapayapaan. Ang kaugnayan para sa mananampalataya ngayon ay ang ating pinakahuling pag-asa ay hindi kailangan makatali sa isang desisyon ng Korte Suprema o isang pampolitikang halalan, kundi sa malapit na literal na pagpapakita ng Panginoong Hesukristo. Our ultimate hope is anchored in the imminent and literal appearing of our Lord Jesus Christ. Kaya, sa ibig lang sabihin nito ay when the King returns, all chaos shall be gone. Yan po ang ating tatandaan. No? Yung pong ikalawang pagparito ni Kristo, tiyak kinakasagutan sa lubos na kasamaan ng tao. Kung saan ang tao ay nagdadala ng pagkawasak, si Kristo ay nagdadala ng restoration. Kung saan ang pamumuno ng tao ay nagdadala ng armadong tunggalian, si Kristo ay nagdadala ng lubos at hindi matitinag na katarungan. Kaya yun yung diwa nung prophecy na nakasulat sa Isaiah 2 verse 4, na sa kanyang pagdating, etong sabi, He will judge between the nations and will settle disputes for many peoples. They will beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks. Nation will not take up sword against nation, nor will they train for war anymore. So, napakaganda po. Ito yung pag-asang ating hinihintay. Ito po yung mangyayari pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. At bilang ilustrasyon tungkol dyan, alam niyo po sa isang high-tech manufacturing ng precision microprocessor at yung fiber optic lens, yung mga engineer kailangan po lang kumilos sa loob ng tinatawag na clean room. Yung clean room, isa po itong environment kung saan yung hangin ay patuloy na nililinis, sinasala at binibigyan ng presyon mula sa labas para maalis yung bawat isang microscopic na butil ng alikabok, langis o pollutant sa hangin na maaring makasira sa masiselang na makinarya. Kung ang hangin mula sa tiwaling labas na sa libutan ay tumagas papasok, yung buong process ng paggawa, yan po ay magiging failure. Ang tanging paraan para mapanatili yung ganap na kalinisan ay sa pamagitan ng isang patuloy, malakas at pababa ang daloy na agos ng malinis at mataas ang presyong hangin mula doon sa panlabas na pinagmulan. Ito po ay tumpak na paraan kung paano gumagana yung ikalawang pagparito ng Panginoon. Hindi kayang linisin ng lupa ang kanyang sarili. Ang ganap na kalinisan ng kaharian ay kailangang sapilitang pumasok mula sa labas, mula sa langit mismo, na dumaragsa, nagpapadalisay at ganap na pumapalit sa maduming atmosfera ng kasamaan ng tao. The absolute purity of the kingdom must break in forcefully from the outside, from heaven itself, overwhelming, purging, and completely replacing
the polluted atmosphere of human depravity. Alam niyo ba, sa astronomy, merong boundary na pumapalibot sa black hole. Ang tawag po sa boundary na event horizons. Sa sandaling yung physical matter o kahit yung liwanag ay dumaan dyan, mag-cross dyan sa definite boundary, yung pong gravitational pull ng singularity ay napaka-absolute po. Na ang mangyayari po dyan ay mahirap po ang pagtakas dyan. Talagang mahihigop. Hindi maiwasang makalagkad dito patungo sa gitna. At yung principle na yan ay nagsisilbing isang natanging spiritual na katumbas sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon Kristo. Ang araw ng kanyang pagbabalik ay nagtatag ng isang lubos, hindi maiwasang banal na event horizon. Ang sistematikong kaguluhan, rebellion, at kalapalan ng tao ay agarang magpigilan at dadalhin sa ilalim ng kanyang ganap, hindi matatanggihang soberanong paghatol na walang liwanag o space para sa pag-iwas ng tao. Lahat sila may higop. Meron sa pangyayari sa Bible na mabasa natin na may koneksyon doon sa ating punto. Ito ay konfrontasyon, dramatic confrontation sa pagitan ng will self na si King Belshazzar at yung sovereign decree ng Diyos sa panahon ng Babylonian feast. Mababasa mo yan sa Daniel 5 na kung saan itong si Belshazzar, isang pinuno na kinain ng lubos na kayabangan at katigasan ng ulo, lumapastangan sa mga banal na sisidlan ng Diyos sa panahon ng isang magulo at lasing na kapistahan ng pagpapakasasa sa sarili. Sa gitna ng kanyang mayabang at makataong pagdiriwang, ang mga daliri ng isang kamay ng tao ay biglang lumitaw na sumusulat ng isang mensahe ng huling kapahamakan sa ibabaw ng palitada ng pader. Ang nakasulat doon ay Mene, Mene, Tekel, Uparsin sa salitang Hebreo. Na sa mismong gabing iyon, ang hindi mapasok na impero ng Babylonia ay bumaksak at ang hari ay pinatay. Kasi ibig pala sabihin ng Mene, Mene, Tekel, Uparsin, ito pala yung mensahe sa kanya. God has numbered your kingdom. You have been weighed in the balances and found wanting. Your kingdom is divided. Yung historical na salaysay na yan ay nagpapatunay na kahit gaano katatag tingnan ang rebellion ng tao at mga tiwaling pampolitikang sistema, maaari silang mabuwag sa isang sandali kapag ang soberanong paghatol ng Diyos ay pumasok sa kasaysayan. No matter how secure human rebellion and corrupt political systems appear, they can be dismantled in a single moment when the sovereign judgment of God breaks into history. Kaya nga, ito yung hamon sa atin. Is your soul anchored in the temporary shaking structures of this world? Or are you living in active anticipation of coming King? Nakatali ba ang sarili mo sa pansamantala at umuugang mga structure ng sanlibutan ito? Eh sana, ikaw yung namumuhay sa aktibong pag-asam sa dumarating na hari. Tingnan natin yung buhay ng isang kilalang 17th century Puritan pastor at isang theologian, si John Owen. Sa panahon ng kanyang ministeryo, ang England ay nawasak dahil sa isang madugong digmaang sibil. Ang literal na pagbitay kay Haring Charles I, sistematikong pag-uusig sa relihiyon, mga pampolitikang kudeta, at mga katastrofikong peste, mga plagues na lumipol sa London. Sa kabila ng ganap na kaguluhan sa lipunan at iglesia, hindi lumubog si Owen sa kawalan ng pag-asa o naglagay ng kanyang pag-asa sa mga nagbabagong paksyon ng parliament. Itinuon niya ang kanyang natitirang lakas sa kanyang tinatawag na masterpiece. Okay? Ano yung masterpiece na ginawa niyang aklat? Yung The Glory of Christ, na kung saan ay doon tinuon sa kanyang sarili doon, ibinuhos ang kanyang oras, tumingin siya sa langit, sa pagtaas, pinangakong, at doon ay tinitingnan niya bilang pag-asa niya yung pangakong pagbabalik ng ating tagapagligtas. Siya ay namumuhay na may ganap na kapayapaan at hindi matitinag na kagalakan hanggang sa kanyang huling hininga. Eh, ganyan dapat ang taglayin na panloob na kaisipan ng isang mananampalataya. Okay? Kagaya ni John Owens na sa kabila ng mga kaguluhan, nagagawa pa rin makangiti dahil mayroong pag-asang tinatanaw. Kaya by way of practical applications, mga kapatid,
First is shift your focus from the shifting sands of earthly politics and familial anxieties to the unshakable rock of Christ's return. Okay? Tingnan natin yung malalim na kahulugan nito. Ang politika ng sanlibutan at mga personal nating mga alalahanin ay inihambing sa gumagalaw na buhangin. Kasi yung gumagalaw na buhangin, wala yung katatagan, yan ay madaling gumuho. Pero, yung pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo na siyang ating tanging bato o pundasyon, hindi kailanman mabubuhay. Ang ating pananampalataya hindi dapat nakasandig sa takbo ng gobyerno, kundi sa katapatan ng Diyos. At kapag nanood ka ng balita o nakakaranas ng mga pagsubok sa tahanan, deliberately remind your soul that these are the predictable birth pangs of new creation. Ang salitang birth pangs or hapdi ng panganak, yan ay direktang terminology mula sa turo ng ating Panginoong Hesus sa Matthew 24 na tinatalakay din niya yung last days. Ang sakit, yan ay totoo. Yung nararamdaman mong sakit. Pero may patutunguhan. Ang bawat krisis sa lipunan o bigat ng loob ng tahanan ay hindi po aksidente. Ito ay mga palatandaan na ang kasalukuyang sistema ng sanlibutan ay papalapit na sa kanyang wakas para bigyang daan ang bagong langit at bagong lupa. Pangatlo, live each day with holy urgency, examining your life to ensure you are ready to stand before the Son of Man. Yung to stand before the Son of Man, yan ay isang seryosong tagpo ng paghukom at ng pagpapatunay. Ang banal na pagmadali o tinatawag nating holy urgency ay nag-aalis sa atin sa spiritual na katamaran. Nangangailangan nito ng patuloy na pagsusuri sa ating sarili na ang bawat gawa, salita at motibo natin ay handang iharap sa hari kapag siya ay dumating. Kaya nga bilang apela sa atin mga kapatid, huwag mong hayaang magulumihanan ang iyong puso sa mabangis at kalepos o perilous time na klima ng mga huling araw nito. Itaas natin ang ating mga ulo sapagkat ang ating katubusan ay malapit na. Tumingin tayo lampas sa usok ng mga makalupang labanan at sa kaguluhan ng mga bulwagan ng batas. At ilagay ang ating lubos na pananampalataya sa hari ng mga hari na malapit ng boba para magpatupad ng kanyang katarungan. Okay? Yun yung ating gawin mga kapatid. Place your faith to the King of Kings because He is coming soon. Sabi nga ni Apostle John, Maranatha. Maranatha. Kaya bagaman yung mabangis na kasamaan ay nagpapadumi sa kasalukuyang etablado at walang batas na kaguluhan ay umayanig sa kalagayan ng tao, ang dumarating na hari ay dudurog sa puot ng ahas o ng serpente at bubuksan ng malawak ang pintuan ng bagong Jerusalem. Ang konklusyong to ay nagbubuod sa ating buong mensahe. Bagaman hindi natin maitatatwa ang katotohanan ng lubos na kasamaan na nahayag sa pagkasira ng lipunan at tahanan, ang mga panganib na ito ay pansamantala lamang. Ang nalapit na pagbabalik ng Jesucristo ay ganap na magpapatupad ng paghatol sa kasalanan at magtatag ng isang walang hanggan, hindi magagalaw na kaharian ng perpektong katwiran para sa kanyang bayan. Tayo po ay tumayo at manalangin.